Sa mga kayo maggrasya, salamat sa kayo na that we could able to hear your message. We pray that you will continue to cover us all with your precious blood. All the plans of the enemy could not able to succeed. Your glory and your anointing, O God, will fill us, Lord. Hallelujah, upon this place, Lord God. We are your people are gathered together to hear your message. And Lord, bless everyone watching also, Lord. Bless everyone gathering together to worship you through words, Lord God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray and everyone will say, Amen. So please be seated. The message of God this morning is about those who love me. Kadtong nahigugma nako. Kadtong nahigugma ka nako. So dili gid tanang tao nahigugma sa Ginoo. Okay, let's see the second slide. Yung dinhi, those who love me inherit wealth and I will fill their treasures. This the third slide. So sunod pa napan pagiday. Okay, those who love the Lord, number 1, in no particular order, inherit wealth. Makapanunod gayud og bahandi. Kadili man angay taga bahandi katong wala nahigugma no. Nahigugma ra sa lapi. Hello? Istud kaayo nga higugma sa lapi ira. Di ba na ay mga anak nga nahigugma ra pamana dili sa kinikanan. Naawala. Sama na nga nahigugma sa kaban sa katawan, pero wala nahigugma sa katawan. Hello. Hallelujah. So those who love me inherit wealth, makapanunod og bahandi. And then same verse, and I will fill their treasures, and their treasures are filled. Kay punon-puno sa Ginoo ang ilang panudlanan. Si Lord magpuno. Kanahan si Lord magpuno ato nahigugma kaniya. Okay. Now in Proverbs 8:18, I have riches and honor as well as enduring wealth and justice. Kay na ako noy bahandi og dungog ang Dios as well as enduring wealth. Ingon man ang mga bahandi nga mulahutay ug justisya nga mulahutay. Kung higugmaon na tong Ginoo, makabatuntag bahandi, makabatuntag og dungog, makabatuntag mga bahandi nga mulahutay dili mawala. Kay ang bahandi nga ihatag sa Lord sa atoa, bahandi nga dili tinikasan, bahandi nga tarong, bahandi nga mulahutay, matod pa, mulungtad, mapanunod nato na. Ato nang panunundon ka anak man tas Ginoo. Matod pa, huwag naatay katakos na worthy ta ana. Okay, backward ako na ta. Okay. Sa King James Version, mo din ang King James Version. I give riches to those who love me and fill their storehouses. That is in NLT. Ang ubos ana mo ng King James Version. That I may cause those who love me to inherit wealth, that I may fill their treasuries. So, di ba na ko tulog ka version? Nga, na ako na siya bahandi. O gadtong nahigugma kaniya, puno niya ang panudlanan. Puno niya ang panudlanan. Mga bahandi. Nagkan man nakabahandi. Dili lang kwarta lang ha. O atong kasing-kasing panudlanan sa pulong sa Ginoo. Atong una panudlanan sa pagsabot sa kaayo sa Ginoo. Matod pa, and I will fill their treasuries. I will fill their storehouses. Puno nako ang ilang tipiganan, butanganan, o sa mag-uuma pa, bodega. Hello, naatay tinaguan, naay taguanan sa mga bahandi. Okay, let's proceed to the next slide. Okay, sunod pa. Okay. Ito to, those who love me ang atong topic. Sa 1 Kings chapter 3 verse 3. Solomon loved the Lord and followed all the decrees of his father David. Si Solomon ko noon, higugmas Ginoo. Lahit gid siya sa tanang anak ni David. Sa tanang anak ni David, siya ang sikat kasanan. Sikat nga naay achievements. Naay title. Nga naman, ang iyang kinabuhi is kikaymot as Ginoo. Isa-isa gid, Solomon loved the Lord. Nahigugma gid sa Ginoo. Sama sa ang papa nahigugma pud sa Ginoo. So dili tanang anak ni David nahigugma sa Ginoo. Nasulat na ginamangalan pero wala sila'y agi.
Nga naman, maybe they did not love the Lord. They just know the Lord, but they do not love the Lord. Naay nakailas Ginoo, pero wala na higugmas Ginoo. Amen. Dagan kita nakailas Ginoo, pero wala na higugmas Ginoo. O matud pa di lang higugmas sa Ginoo, but gisunod niya ang tanang kabalauran sa iyang papa. Inga, obedient siya nga, anak. Iyang pattern, iyang papa. Tanaw sa papa nga, ay gisunod niya. May na mo sunod tas atong papa nga buutan, no? Amahan nga, buutan, tarong. Except that Solomon to offer sacrifices and burn incense at the local places of worship. Kabas kuno nga, at si Solomon, matod pa naglab sa Ginoo, nagfollow, matod pa nag-offer po og sacrifices and burn incense at the local places of worship. Kay isa man na nga timailhan na naigugma ka, muhatag ka. Dili pwede nga nakay gugma di kag hatag. Mabitana nga sa una bitaw panahon kato bitaw na ibog nga laki para gid kumangulitaw, magdala pa og bulak. Dalag chocolate. Di ba na agyoy offering? Pero karon wa na kay na. Dito ra sa cellphone. Di ba? Gcash na dahil, sige. Gcash na din na. Alo, disod pag ATM. Next verse, next slide. So, ingin din sa verse 4. The most important of these places of worship was at Gibeon. So the king went there and sacrificed 1,000 burnt offerings. Si Solomon, nahigugma sa Ginoo niya. Si David, nahigugma sa iyang anak. Nalipay siya tanaw nga iyang anak, gasunod, successor niya. Sama sila o passion, sama sila likes. Ginoo gid ilang gigugma. Umatod pa, tungod aning nakita ni David, nag-offer, kay di pa man king si Solomon ni. Ihimo pa siyang king. So the king went there sa Gibeon, atod pa, para mag-sacrifice of 1,000 burnt offerings. Isa kalibo nga halad sinunog. Ang offer ni David para nga sa ipagpasalamat ug ba sa Ginoo. And that night the Lord appeared to Solomon in a dream. Adlaw, matod pa, gihalad ang offering, burnt offering, because you could not give unless you love. Pagkagabi din ato nagpakita dayon ang Ginoo kang Solomon pinagi sa damgo. Again, that night the Lord appeared to Solomon in a dream. So sa day ko magdamgo ta, there's an appearance of God. Hello, kung magdamgo ta sa godly nga dream, na naistorya ang Ginoo, nag-appear ang Ginoo true dream lang. Kaya lisod ko kaayo kung mapakita sa person na basi maalaan na to di mao. And God said, what do you want? Nung tanang Ginoo, unsay mo gusto? Solomon, ask and I will give it to you. Pangayo lang kay akong ihatag nimo. Nganong ingana nag-deal si Lord kang Solomon? Because Solomon loved the Lord. Lami ka istorya ang nagigugma nimo, di ba? Amen. Lami ka istorya ang nahigugma nimo. Lahi pud, lami pud istoryahon, sada pud istoryahon kanang tao nga nahigugma nimo ug imong gigugma. Grabe ang pag-istorya ni Lord kang Solomon. Napakita siya. Nag-istorya. Ang sa imong gusto, kay yatag nako ang imong gusto. Di ba kanang atong anak nga bubuotan? Nya dili bitaw mangayo, ikatingon unsa man imong gusto? Ice cream, Jollibee. Pero gani babadlongon, hunaw na ta bantag ini mangayo. Di ba? Pugutan gani. Makaingon ni kita unsa imong gusto? Sa atong pagustuhan. Hello, next slide. And Solomon replied, you showed great love and faithful love to your servant, my father. Butang gid kay siya no siya nga, ikaw Lord, napakita majud ka sa imong gugma, sa imong pagkamatinud-anon, atod pa nga gugma ngadto sa imong alagad nga si David nga akong papa. Because he was honest and true and faithful to you. Ayang si Solomon nagtan-aw gid sa papa. Nga ayang papa honest gid, wala gitikasan, wala gi daog-daog. Tinuod siya o matinud-anon. And you have continued to show this great and faithful love to him today. O imo nang ipakita ang imong gugma, ang imong pag-alako, pagkamatinud-anon, hangtod karon by giving him a son to sit on his throne. Nga na siya kambol. O imong ipadayon, pagpakita ang imong gugma. Pinaagi sa paghatag na usa ka anak nga makalingkod sa iyang trono. Nga na siya kambol.
Kasagara sa hambol, may gumaon. Ang garbuso dili basta-basta may guma. Next verse, next line. Now, O Lord, padayon si Solomon usulti, now, O Lord, you have made me king instead of my father, David. But I am like a child who doesn't know his way around. Sa gimo ko nimo hari, pero wala lang ko sa kabata, wala pa kuy kahilong balagan ani nga trabaho. And here I am in the midst of your own chosen people. Ani akaron taliwala sa imong mga piniling katawan. A nation so great and numerous they cannot be counted. Partiking the kana din is basta-basta mahiyap. Atod pa, nga na siya nag-istorya sa Ginoo. Through dream. Next verse. Ang ipangay ni David, ni Solomon, give me an understanding heart or wisdom. Tagaig ko kasing-kasing maalamon. Ang kasing-kasing maalamon, makasabot. Makasabot sa katawan, makasabot sa naghatag niya katungdan niya mga Ginoo. Na makasabot sa plano sa Ginoo, makasabot sa gitinangnan sa katawan. Dili kay gusto lang niya siya isabton. So I can govern your people well, aron maka dumala ko sa katawan og ayo. And know the difference between right and wrong. Aron makabalog ko sa ayo sakto dautan. For who by himself is able to govern this great people of yours. Kay kinsa man tay basta-basta makadumala aning katawan ning puting nagana. So dili magdalag katawan. Next verse. The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. Nalipay gid kay si Solomon, o si Lord nga si Solomon nangay lang og wisdom sa pagdumala sa katawan sa Dios. So God replied, because you have asked for wisdom, kay ang Ginoo nagtubag, tungod kay nangayo lang kag kaalam sa pagdumala sa akong katawan uban ang hustisya, o wala ka nangayo og taas nga kinabuhi or bakandi or kamatayon sa imong kaaway. Grabe no, grabe istorya nila ta true dream no. O ngano man day sa dihinungdan nganong istorya ng Lord tungod kay nag-love si Solomon sa Lord. Yan na. Love po niya, gikalipay po nagigugma po ng istorya si Solomon. Siya wala man ka nangayo og taas nga kinabuhi or bahandi or kamatayan sa imong kaaway. Next verse. I will give you what you ask for. Akong ihatag ang imong gipangayo. I will give you a wise and understanding heart, such as no one else has had or ever will have. Mangayo ko, o tagaan ta ka, o kasing-kasing masalabtunon, atod pa, nga walay lain nga makabaton ani. Ikaw ra. And I will also give you what you did not ask for. Na ay bonus. Those who love Him can have a bonus. Nga, favor. Wa ka na ngayo. Ani, pero ihatan ako. I will also give you what you did not ask for. Riches and fame. Bahandi og dungo. Ang nahigug sa to. Solomon loved the Lord and followed. Ang tanan nahigugma sa Dios na ay bonus ng mga favor. Tagaan og bahandi og dungog. Di lang idungog-dungog. No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life. Walay lain hari, may sama ka nimo, ikaw ra gid na nag-iisa. Tungod kay gigugma ni Solomon ang Ginoo. Ang atong gugma bubunga og daghan kaayong pabor. Kung may gugma tas Ginoo daghan kayong pabor atong madawat ikas Ginoo. Nagsugo man gid siya, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your mind. Ano man, kung igubaon na to siya, atong madaw-daw ang grabing gugma po sa Ginoo. Hello? Naitao nga dili blessed og relationship sa kalibutan ba nag-asawang anak. But as long as you have this kind of love from the Lord, you are also blessed. Amen. So much blessed. Hello? Ang gugma sa tao mo, lubad. Ang tao mamatay. Pero ang gugma sa Ginoo dili mo lubad o ang Ginoo di po mamatay. Hello? Kanungdunan ako sa kung wali ito sa saya sa second night dito sa Divine Shepherd. May tungod sa gugma. Nga, una ay gugma, dili gyud lalis ng tabag-away, magsinabtanay, magpasaylo ay magtinabangay. Mag-uban, ragi mo kay ganan, ang gugma, kung nakay gugma, gusto mo gino mag-uban, pirmi, di ba?
Oh, mabita magpakasal kay aron nga mag-uban na lang kay kung di pa kasal, di pa mo mag-uban, pero magpakasal uban na. Pero kung wala na gugma, oh, kunya mag-uban gyapon mo nga gubot kay sanan, mo na nag-uban mo nga walay gugma, kung nidaghan ang imong uban. Hello. Nag-uban lagi nga walay gugma, walay pagsabot, pag sinabtanay, walay pagwan. Muna nga nagdaghan ang uban. So tungod sa daghang hinungdan, batingon pa ni Lord kang Solomon, ako ihatag kanimo ang wala nimo pangayo, baka hindi kadungganan. Nga walay lain nga hari nga sama nimo makapatuan. Nga naman unsay hinungdan ani? Because Solomon loved the Lord. And wala siya nangayo o bahandi. Giuna niya ang wisdom. Kay kung naatay wisdom, bahandi dalira. Amen. Bisan pag naatay bahandi, kung atay wisdom, hanaw lang yapon ang kanin. Pero naakay wisdom, nakay gugbas Ginoo, tagaan ka ni Lord of guidance nga imong bahandi, dili dali mahanap, imong mapalago. Next verse. Ingon pa ni Lord kang Solomon sa damgo, and if you follow me and obey my decrees and my commands, as your father David did, I will give you a long life. Additional na po na. To those who love the Lord and have a bunch of long life. Ang naigugma sa Diyos, tagaan pagtaas ka kinabuhi. Lami ka ubano nang napamay gugma. Pero wala naigugma, may nga dito, may pagmamatay na siya. Kaysa kung samok na sa kong kinabuhi. Yung nga pagtanos, pamani mamatay. Wala naigugma, ayaw sa kamatay, ayaw sa kamatay. I will give you a long life. Bonus, another gift, another favor. So those who love God will have long life. Amen. Tagaan og taas nga kinabuhi. Atong taas nga kinabuhi diri 70s pa. 70s pa. Kung mama by next month, 75 na siya. 3/4 of centennial na yung edad. Kung ato, kanos ako na ibaw, atong Friday. Diba, hindi ko katugas birthday ni mama. Kaya ito sorry ka sa mga pastors, among outing na siya. O, din ang schedule. Hello, 75 na siya, pero ini, sana ang mga schedule. So na I'll give you a long life. Those who love the Lord, makabaton og kinabuhing walay o sana taas nga kinabuhi. So based ani nga verse, daghan pa nga verse, ang makataas og kinabuhi di lagi tong pansit, spaghetti o tanghon. Birthday na bang Pastor Matt karon, pero tama siya dito, sunod kuno Sunday siya mag-birthday. Sa isinta, bro, kung tanawan ni mo, dili tayo karon sa isa nagsisinta, last year pa. Kaya kanang iyang birth certificate karon, mumanang sayop, kung nagsisinta siya, last year pag idaita. Kaya mumanang sayop karon, o 60, anak. So, ay sayop na niya, birthday, o kanang, lapa year. Anak. Sa una, kay mananabang, rabay ang taon to'y magsubmit sa atong birth certificate. Wala na itabo sa akong birth certificate yapon. Duha akong ngalan. Duha po ng birthday, February 11, March 11. Ingon taga-barangay, Pastora, unsa gid tinuod imong birthday? Anong libo gid sila. Unsa po tinuod imong ngalan, Pastora? Kung kanang ngalan akong duha, tinuod na duha. Nanay annotation. Pero kana akong birthday, di na tinuod ang isa. February 11, jud ko na tao. March 11 na sa birth certificate. So, February 11 na ko na tao, dito jud ko mag-deliver. Kaya mo ko na tao, basta naa sa papilis, pero di man na tinuod. Tinuod ko na tao, February 11. Hello? So, long life. Hindi pa man ko mag-ingon og long life, 54 pa man ko, pero kabalo ko, tagaan pa ko naludog taas ng kinabuhi. Pero di po ko gusto nga taas ng kinabuhi, hindi na ko kabangon. Di sad ko gusto anak, nga gusto taas kinabuhi, na sige nakagigda, wala kay pulos, hindi po ko gusto anak. Amen. Hello. So ingon tag, ayo sa kamatayan, kay kung abot og 80 100 na ba kay madawat niya 20 mil man dito o niya na kanang 20 mo saon na nimo perting gamay mailo pas apo mga anak pag kawanay nada.
Napay requirements, kung dili ka makapag-requirements, di ka po naman ko excited nang ka. Unya, wala, giday ka nabot sa, di ka makabot sa site, kay mag-claim. Let's proceed to the next one. So, those who love the Lord will have long life. Makabaton og taas nga kinabuhi. Gusto taas kinabuhi or mubo na natong kinabuhi? O, taas nga kinabuhi. Oh, siya nga. Na, taas atong kinabuhi, taas na ba kayong utang sa atong gobyerno. Luy itong mga anak, mabayan. Di na mag-una sa utang, basta mag-una tas pulong sa Ginoo. Na siya pasalig, galong life, ihatag nato, may gugmot na niya. Ano man, sadag kaayo, ganahan sila magiguban sa igugman niya. Di ba sadag kayo magiguban sa igugman niya mo? Wala na igugman niya mo, ganahan, ano man. Wadyo lang eh. Next line. So, those who love me, patod pa, will honor their wealth and first fruit of all their produce. Asa na makita, those who love me, ang nahigugma sa kanak ko, bas idungog na ko, patod pa sa ilang bahandi or sa mga unang abot sa ilang mga pangita. Let's see the next verse on that. Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Diba? Kasagara sa nahigugma, muhatag dyan. Hello? Kasagara sa nahigugma, muhatag dyan. Muhatag ta sa itong pag-umangkon, igsuon, igagaw, papag, mama, auntie, uncle, isa ba na friends na to? Dapat muhatag po tas Ginoo. Kasi to honor the Lord with your wealth. Pasidungga ang Ginoo sa ito, inyong bahandi. Sa ato pa, pwede di ay hindi mapasidungga na Ginoo sa itong bahandi. Kundi tamang hatag sa bahin niya. Hello? Saan ito pagpakasidungog sa iya kung ito maghatag sa bahin? Honor the Lord with your wealth and with the first part of everything you produce. So, ang unang bahin sa tanan ninyong mga abot. That is in NLT, the ASB, and that is, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Murag yapon. Pasidunggi ang Ginoo sa inyong mga bahandi o ang ubot sa inyong mga bunga. So, wala man may uma. Dili na uma, kung dili ato kinitaan. Sweldo man, negosyo man, mga given gifts ba, matod pa sa pulong sinong ato ng nangadawat nga panalangin. Okay, let's proceed to the next slide. In Genesis chapter 14 verse 20, sa Genesis chapter 14, mo ni panahon nga si Lot is gibihag siya kay pamilya. Una gi-rescue siya ni Abraham kay to sa kamot sa kontra. Yang pagumangkon man si Lot, aloy si Abraham. And then sa dana rescue na ni Abraham si Lot kay kung mamalaging balaod kung ma-rescue nimo ang imong kuan, papildi nimo tong kontra, imo na ang bahandi nila. So, mo din na nitabo. Ingon si Melchizedek, the high priest, atong panahon na sa iyang time, and he blessed, and blessed be God Most High, who has defeated your enemies. Muna declaration ni Melchizedek, the high priest. Gidayeg nga Ginoo, dalay ko ng Diyos nga labi nga gamhanan, nga nagpildi sa imong mga kontra. Then Abraham gave Melchizedek a tenth of all the goods he had recovered. First time nag-record, kay mo mabuto iyang kuan nga gikanker nahimong warrior si Melchizedek, asa na Abraham ato. Ubatod pa, gihatag din ni Abraham ang kang Melchizedek the high priest, ang ikanapulo sa tanan niyang mga abot nga nakuha niya sa iya nga girescue niya si Lot nga iya pag-umangkon sa kamot sa kaaway. At gihatag niya. Next slide. Abraham gave tithe because he loved God. Di ba ito sa pamilya? Kung naa kay gugma sa imong atong asbana nga naigugma sa asawa na salig, ihatag ang sweldo. Pero wala gani salig sa sweldo. Dili ginalay hatag, pero naigugma, naipagsalig, ihatag siya. So Abraham gave tithe because he loved God. Because loving is giving. Love gives. Ang gugma mo, hatag. Muhatag og time, sa diha nga nag-hospital, kung nakay gugma, muhatag og time, bisag ang imong time apiki. But because of love, muhatag og time, ikaw magbantay sa hospital. Because of love, muhatag ka, pahalipay, because of love. Because of love, muhatag ka comfort of advice. Amen. Because love gives. Ano sa ingon Lord, o sa proof sa gugma, for God so loved the world. Kay gugma man sa Diyos ang kalibutan, ang tao sa kalibutan, that He gave His one and only Son.
Because the proof, the basis of love is giving. Giving. That whosoever believes in Him will not perish but have everlasting love. Unsay bottom line nga gigugma sa unsay daw kuno, love and give. Gigugma sa Dios ang kalibutan ug gihatag niya ang iyang butong anak. Next slide. Ingon dinhi nga those who love me in Proverbs chapter 8 verse 17. I love all who love me, and those who search will surely find me. Akong gigugma kato nahigugma nako. I love those who love me. Akong gigugma kadtong nahigugma nako. Muna sa tanang anak ni David, lamang gid si Solomon kay nahigugma man si Solomon sa Dios. Itagaan siya wealth, riches, honor, long life. Kaya ingon ang Ginoo, akong gigugma ang nahigugma nako. Ug katong nangita nako, makakaplag nako. So dili tanang tao nahigugma sa Dios. Pero daghang tanang tao nakaila Dios. Bawaan man nato nahigugma si Ginoo. Kay mubati po tagugma sa iya. I love those who love me. Those who love me, I will love them also. Ang nahigugma nako, higugmaon po nako sila. O katong nangita nako, makakaplag sila. Proverbs 8:17. Let's proceed to the next line. That is in NLT ko to ganina in ESV karon. I love those who love me, and those who seek me diligently find me. O katong nangita nako nga nagkugig pangita nako, makakaplag nako. Every time we go to church to worship, this is it. We seek Him. Hello. Every time nga mo likay tag panimbahon kay asa para to paingon, we forsake Him. But every time we worship Him, and we have the heart to worship Him, we have the desire to worship Him, this is it. Makakaplag tas Ginoo. O gigugma tas Ginoo. Hello. I love those who love me. Let's proceed to the next slide. Basis of loving God. Ang basihanan sa pagigugma sa Ginoo, keeping His commands. Atong gitapigan ang iyang mga sugo. John 14:15. If you love me, you will keep my commandments. Kung naigugma mo nako, inyong tipigan ako mga sugo. Inyong dumduman ako mga sugo. Diba ka ng mga anak natong naigugma nato? Kung unsay atong sugo, tumanon nila dili. Tumanon dili. Pero katong anak nga nasuguon nato nga di gatuman, wa to'y gugma. Ingan na radyo na. Oh. Babawaan nato kasi atong anak naigugma nato. Kay kung manugo ta mo, tuman mo tuo. If you love me, you will keep my commandments. Inyatipigan ang akong sugo. Huwag ka na basihanan. Hindi pa lang na Letter A, letter B. Acceptance and obedience of God's commands. Ang pagdawat o pagtuman sa mga sugo, basihanan ang nahigugma tas Ginoo. Kay dili man ka kadawat o dili ka kaubay kung wa kay gugma. Di ka kadawat o di ka kaubay kung wa kay gugma. Unang, love is powerful. Pabito na nga, ang gugma is madayag gid pinaagi sa action. Di lang na sa words. Ay, nag-birthday, I love you, ma. Nalangga ta ka. Nagsuguon, di pa to. Nabughat na ka. Pagluto sa pag-init sa tubig. Samo ko eh. Gusto mong inog kaping tiguha. Nabughat. May inog, halibughat. Nalagreklamo. Suko. Acceptance and obedience of God's commands. Asa makita? John 14:21. Let's see the John 14:21. Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them, and I will love them and reveal myself to each of them. Kadtong nidawat sa akong kasuguan, og natuman nila are the ones who love me. Kadto ko nidawat og nituog og isugot. Pao ko na ito'y naigugma.
Hello. And because they love me, my Father will love them. Tungod kay nigug ingon si Jesus, tungod kay nigugma sila nako, ang ako kung amahan higugma pod kanila. So daghan mo na nga dili gyud mo mag gulguol in Valentine's na. Wala pa jud ko'y part. Hello, Valentine's nag-away pag gid ni sa akong bana. Nga naman mag-uol bang ka? Ay kining bersikulo ha, ang Ginoo si Jesus ay gugma nimo. Hello. Kung giaway ka sa bana sa uyab, ang Ginoo wala ka awaya. Mapalag ka pa rin. Amen. Hello. Those who obey them are the ones who love me. Ang tanan nga nag-obey sa sugo sa Ginoo, o tinigugman ako. And because they love me, tungod kay gigugma nila ako, ang akong amahan higugma pud nila. And I will love them and reveal myself to each of them. Ug ako sa nangigugmaon, ug ako ipaday akong kaugalingon ngadto kanila. Mao na nga na siya message nato. Makailak din. I do not know og makadungog ba ko, nakadungog na ba mo kang Ginoo nag-istorya ninyo? Every time mag-istorya si Lord sa atua, it means you are close already to Him. Your signal is so clear. You are not far from Him. Hello? Diba kung walay signal, layo kay sanin. Di ka ba klaro? Pero na signal at perting laro ha dyan. Next verse. So those who love me are loved by the Father and loved by Jesus. Ang nagugma sa Diyos, gigugma po ni Jesus, gigugma samahan. And Jesus reveals to them, ang Diyos magpadayag ganito kanina, na ako ni. Sa Jeremiah 31 verse 3, and then ipagawas, I have loved you with an everlasting love, therefore with loving kindness I have drawn you. And atod pa, the next thing about those who love me will do what I say. Bubuhat sa akong gisulti. Let's see the verse. In John 14:23, Jesus replied, all who love me will do what I say. Ang tanang naigugman ako, bubuhat sa akong gisulti. Ang tanang naigugman ako, bubuhat sa akong gisulti. Mutuman. Dili lang mo, maminaw ba? Mubuhat. Lahip itong mag-lesson lang. Talonggan ra. Pero mayroon kay tag-do, it means action. Buhatan na to. And my Father will love them, and we will come and make our home with each of them pagkaninduta. Ang tanan nga naigugma kanako, mabuhat sa akong isulti. Ug ang akong amahan mahigugma kanila, and we will come and make our home with each of them. Himuuntang balay sa Dios. Puy-an ang atong kasing-kasing atong kinabuhi sa Ginoo. Mapuno tayo das guma, di natapuno sa kalagot, di natapuno sa pagdumot. So kung ang Ginoo naghari sa atoan, nagpuyo nato, sa to, the love of God is there. Amen. Kaya He is the God of love. He's the God of love. He's the God of forgiveness. So those who love me are loved by God, loved by Jesus. And we will come and make our home with each of them. Musulod mi, o gimuon na mong puloy-anan ang iyang kinabuhi. Noy din na nga, lahi na dyan ka kaysa kaniadto. Lahi ba yan nagipahari nato si Jesus? Amen. Hello. Bis nga pungot na katag-ayo at tungod sa ni Jesus is makalma na punta. Makalma na punta. Let's see the next one. In John 14:23, okay, Jesus answered, if anyone loves me, he will keep my word. And my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. ESB na siya. Pararagapon. Let's proceed to the next verse. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon son of John, do you love me more than this? Dito na bye-bye. Human na ni si Jesus nagbilagro nga daghan silang kuha. Kung isda sa bahay-bahay. Kaya namalik na pangisda ang iyong mga disciples, suman nga si Jesus na dakpan o na gipatay. Nagulag na sila ato panahon na. Wa na si Jesus naguban-uban sa ilaha. Kay sa tawag si Jesus is nabanhaw unya wala na sila nag-uban. So namalik na sila, namingaw na ilang kinabuhi, nabungkag ang ilang grupo.
So namalik ang mga fisherman, mga mananagat. Pagpanagat nila. Wala dyan sila nakuha bisag isa. And then si Jesus nga naluoy nila, nisunod po taon sa baybay. Maining sundon tas Ginoo kaysa sundon tas yawa, no? Oh, isunod sila sa baybay. Oh, naluoy tas Jesus, dibalik sa ilang panginabuhi. Miingon na ba si Lord, I will make you fishers of men. O man na si Lord nasulti. Himuon ta mong mangingistag tao. So nangabalik sila sa ilang pagpangisa sa dagat. Dili na tao ilang pangisdaon. Oh, ang isda na. Taon, luoy kain taon sila. Huy, naming huy. Luoy ba si Jesus sunod? Dayon, ingon na si Jesus. Itaktak ang inyong pukot sa tuong bakin sa inyong baruto. Untag na, hayag na. Ituman po sila. Pagtaktak kay, na naghano ng isa ng nulong. Kay kung may gugmatan na ni Lord, may gugmatan sa iyang pulong na ay bunga sa atong pagkigugmang pagtuman sa iyang pulong. Hello? So pagtaktak sa pukot, ang isda ni sunod dagko pagipating naghana. Kay kung naatay gugma, na-ajoy, reward, na-ay gasa. Sumunod to nga, nakakuha silang daghan. Unya pag, nakabati ko itong isa. Nga, si Jesus to. Huwag man kailangan. Pagkaingon nga si Jesus to, ninaog si Pedro, nagsanina si Pedro, ninaog si Baruto, niadto siya sa blesser. Ang uban, nagbabilin sa blessing. Dito sa blessing, nakuha sa isda, na-enjoy sa isda, na-enjoy sa, pero mingkoy sila, na-enjoy na sa blessing sa isda. Pero si Peter, wala siya sa blessing, dito siya sa blesser. Istorya siya sa blesser. E nagugma man siya. Nagisugod po siya ang gugma. Nakikistorya sa ni Jesus. Kung na silang pangaon. Kung magpangaon, ingon. Sa, pila sila kabuo. Si Peter nagading ingon. Ingon sa Simon, Peter, son of John, do you love me more than this? Sakto nga this, mga pagkaon. Kay naagi mga tao, gigugmag ginilang pagkaon, kaysa naghatag ng pagkaon. Hello? O, kisa na si Isaw. Ibaylo lang niya ang birthright sa pagkaon. Panahon sa dakong testing. Kung magpatatak kag 666, tungod lang sa pagkaon, o di ka mamatay, naihawon dyan ta. Amen. Simon Pedro, nahigugma baka na ko, labaw ani, ini mga pagkaon, ingon po si Pedro, yes Lord, you know I love you. Kabalok kang, nahigugma ko niyo. Ingon si Lord, then feed my lambs. Pakana ang akong mga nating karnero, Jesus told him. So ang pagpakaon di ay pagtabang, pagpamuhat, pagbuhat sa gisulti, sa ginugsugo sa inyo. Isa na kapabatuod nga nahigugmatas Ginoo. Pero malikay ta sa sulugoon, maglikay ta sa sugo ni Lord, maglikay ta sa buluhaton, wa na nagpakita nga nagigugmatas Ginoo. Sa to ang tanan ay gugma nako mubuhat sa akong gisulti. So nagugma pa jud kanako Pedro. Siya Lord, isa pakana akong nating karnero. So work. Ang timailhan lagi sa isa timailhan sa gugma, work and giving. Give your time to work. Give her something to show it that you really have love. Next verse. Jesus repeated the question. Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Jesus said. You know I love you, then take care of my sheep, Jesus said. Ikaduha. Nauta na po si Jesus kang Peter. Pedro, nahigugma ba dyan ka na ko? Siya, Lord, nahigugma ba dyan ko mo? Engon si Jesus, atimana, take care of my sheep. Ang pagbantay, pag-atiman sa mga karniro, pagpadayag din na nga nahigugmatas Ginoo. Ang atong pagpakita nga nahigugmata na itay concern sa matag usa, pagpakita na nga nahigugmatas Ginoo sa to, if you love me, if you love my people, you love me. Kung nahigugma mo sa akong katawan, nahigugma mo na ako. Hello? Take care of my sheep. Atiman na akong karniro. Ganina, mga nating karniro. Sa ato pa, mula gina tinud gugugma. Ikaw nga inahan. Gikan sa bata pa, pagkatao, anak, hangtod sa kamatayon, ang imong gugma ipakita. If you love me, those who love me will do what I say.
Unsa man yun ni Lord? Pakana ang nating karnero. Atimana akong mga karnero. Take care of my sheep. Next verse. Next slide. A third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? And Jesus heard that Jesus asked the question a third time. Nalain na si Pedro. Balik-balik. Magmutana. Uy! Yan naman. It's a question from God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hello? Tulo. Naigugma pa ka na ako. Tingnan si Pedro. Yes, Lord. You know everything. Sa kabalutsog ka tanan, Lord. Naigugma. You know that I love you. Kabalutsog ka. Naigugma ko nimo. And Jesus said, then feed my sheep. Pakan ang akong karnero. Siya ra gitugunan sa tanan, sa dusi. Siya ra gitugunan. Nga naman, siya'y dako gugmas Ginoo. Siya'y naay gugmas Ginoo. Naay dako nga pagpakabana sa bulaton. Dako ang iyang pagpakabana sa pagpangalagad si Ginoo. So ang gugma di ay ma-express pinaagi sa buhat. So kung magtinapulan tagsugoon ta, it means it's not an expression of love. Disobedience is without love. But obedience is expression of love. Obedience is an expression of love. Hello? Daghan na ang gingon ni Lord. Tanan area na nga obedience. Even sa atong giving. Hello? Ito, give the Lord what belongs to the Lord. Ihatag sa Ginoo ang iya sa gin-honor the Lord with your wealth. Na-honor ba si Lord sa atong bahandi? Naaba siya share. Gitagaan ba na to siyang share? Hello? Itagaan mo na ito siya share. Kaya kung dili na tumatag ang share, kung bawion na ni Lord, kuyaw kay tanan. Amen. Hello? Investment na na ito. Ang panahon sa dakong kasakitan. Matod pa sa pulong si Ginoo, dili ta apektado. I will protect them in the time of testing. Matod pa great testing around the whole world. Loving means doing things for the Lord. Obeying God's commands. So, every time nga pakanon ta sa pulong sa Ginoo, atod pang expression of love. Pakanon nga dili na saw. Pakanon nga unlimited. Amen. Diba? Na-eat all you can. Ako kakaon na sa budyak. Kawan ako sa budyak. Karoon pa ko. Hindi po ka mahilig po doon ka ng lakaw-lakaw nga kuhan. Kaya focus ito sa mga uluhaton. Katag ito yung kan sa una nga. Dito na birthday si Matya sa may papleta edad niya. Asa itong napita na estrita. So nga na siya. Nga ang pagpakaon di ay is expression of love. Hello. Kadumdum na nung ko sa gipost nga. The pastors are not only for emergency. Tawag ng emergency, paampo. Pero wag yun nagnawag para puno nga titrip. Hello? Pastor, ampo. Wala nga, pastor, mukaon ka, pastor. Hello? Pastora. Ampo ko, pastora. Wala ganing taon. Yung nga, pastor, na ay chikas, na ay manood to ta, pastor. Kaon ta, pastor. Hello? Diba? Ito, love. Ako no, expression of love. Nag-booking naman ko itong gahapon. Dahil siya magpanawag, ipakaon siya ko. Aman ka gusto, pastor. Ikaw na pili, kaya ako kabalo kasi mong gusto. Ako'y problema, kaon ako sa unsa. Kasi dito ta, pastor. Hindi pwede nga. Pagkaon tayo nga na, kay magampok manikunin mo. Dito na lang kasi nga si ako rin talas pagkaon, pastor. Pag lamay, sada po na yan ha. Hello? So, love is expressed by giving and feeding and doing. Amen. Those who love me, let's proceed to the next one. Those who loving means feeding the lambs to show care from babies to grown up to old ones. Ang
paghigugman, nagpadayag nga, pakanon ang nating karniro, sama sa pag-atiman sa inahan, gikan sa bata pa, pagkatao gidang to, dapat kita nag-atiman. To show care from babies, to grown up, to old ones. Let there be caring the sheep, giving something to eat, natay ibakaon. Feeding the sheep. Pakanon gid ang mga karniro. Hello? Nga, mag-effort gid, grabe nga kung bisag time, bisag apit kinag tayo, magitag ipakaon para na makakaon. Dili canned goods. Gina, pangita, asa na Old Testament, New Testament ba, asa man nga book, para ipakaon. Hello? Di kaya, canned goods na ta, ramadaan na din, hindi na mag-study. Dili ta ingana. Why? Tsada ang fresh food. Originally, ikaw ang chef. Amen. Dagan mga alagad sa Ginoo nga, mga chef gyud. Mga tigluto, tigpakaon, tigluto. Imo nang butahe. Amen. Imong putahe. Para gyud makakaon ang membro. Feed my lambs. Take care of my sheep. Feeding the sheep. Feed my sheep. So muna nga, kung nagigugma ta sa pastor, pakanon tag, ayon. It all you can. It was sad nga naay kuan nga 30 minutes ra kuno sa to, 30 minutes ra ilang simba. Hagyon sa na 30 minutes. 10 minutes nga wali. Giving 3 minutes. Testimony may announcement tayo. Ha? Mura ka og nagtimo-timo. Nagtimo-timo. Huwag ka ito kadungtong ko atong dito sa Aurorama mo. Tindog ka kaon. Tindog ka dali-dali ka. Hello? But, ang unlimited nga feeding is ikaw na bahala diha. Anyway, sa atong spiritual feeding, walay overdose, walay spiritual obesity. Amen? Walay spiritual obesity. Walay nanubra nga ang imong spirituhano ni tambok unya. Lisod na kag lakaw. Pero magkaon tag-over sa pagkaon, tambok jud ta. Lisod na ang digestion. Lisod na ang excretory nga mag-function. So those who love me, sa daw, will inherit wealth, will have long life, can have riches and honor, and then will do what I say. Bubuhat sa akong giingon. Dili kita mo'y magpagusto, siya atong pagustuhan. Because ang imong gigugma, imong pagustuhan. Dili ikaw ang magkuan. Sana magbuot. Let's all stand up. Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God in the highest, the King of Kings and the Lord of Lords. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. 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 Shall we sing the song? This is my desire to honor